Ayan. Kapayapaan po ng Diyos ang suma sa ating po lahat. Kamusta po ang bawat isa na narito? Yun, sa mga nagdanais ng malamig na panahon, salamat sa Panginoon. Ibinigay na po sa atin. Di ba po? Ngayon po, inaanyahan ko po muna tayo po yung manalangin bago tayo magsimula. Tayo pong lahat ay pumikit. Lumapit po muna tayo sa ating Diyos na lumalang. Amang Diyos, purihin ka sa araw na ito, Panginoon, na muli pinagtipon-tipon mo kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, pinagtagumpayan mo na ang gawain ito. Kaya naman, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat, lubos namin tinatanggap ang iyong presensya, Panginoon. Nawa, Lord, ang iyong lingkod, gamitin niyo upang pahayag kung ano pa, Panginoon, ang nais niyo maunawaan namin. Yun din, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na may sabuhay at may pakita sa inyo, Panginoon, ang aming tunay na pananampalataya. Panginoon, sa inyo namin pinagkakatiwala ang mga oras na to at sa mga susunod pa. Gabayan nawa kami ng Holy Spirit, buksan ng aming puso at isipan, Panginoon, na ang inyong mga salita, Lord, ay tumatak at tumanim sa aming mga puso. Muli, Panginoon, sa iyo ang papurit, pasasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi na, Amen. Yan, maraming pong salamat, Lord. Ngayon po, para po sa pagpapatuloy ng ating team sa buwan na ito, ang How to Live by Faith. Hayaan niyo po muna na sama-sama nating basahin ang Genesis 4, verse 1 to 10. Sige po, buksan po natin ang ating mga Biblia. Samahan niyo po ako. Verse 1. Ang title po, si Cain at si Abel. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nanganak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, tatapwat si Cain ay magbubukid ng lupa. At nangyari nang lumakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog at nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang Panginoon niya. Verse 8, at yao'y sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari, nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Yan po yung istorya ni Cain at Abel. At iyan po ang ating pagpupukusan sa mga oras na to para himay-himayin kung ano po ang mensahe sa atin ng Panginoon. Minsan, dumako ako sa panahong nahilig akong gumawa ng kanta. Mga kantang liriko na nagpapakilala sa karakter ko, sa karakter ng ibang tao,
na patuloy lumalaban sa buhay. Then, habang gumagawa ako, dumako ako sa puntong parang ang hirap unawain ng buhay ng tao. Kung naranasan nyo rin yun, ay maraming katanungan na dumadako sa isipan. Di ba? Bakit ganon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit sila merong ganon? Bakit ako? Wala. Hanggang sa puntong nalito na ako. Ano ba talaga yung dahilan? Bakit nandito? Bakit nararanasan natin to? Hanggang sa sinulat kong awitin na kahang yung tanong ko na, ito po, when is the time for me to see my true way, to know the purpose of being here? Kung sa Tagalog po, kailan ang tamang panahon para makita ko ang aking tunay na landas upang malaman ang layunin ng aking pagparito. Marami akong katanungan that time, no? Then, marami ding nakausap na mga tao, nanghihingi ng advice, lumapit sa magulang, sa kapatid, sa kakilala. Oo, may mga payo sila na isinabuhay ko. Pero, itong tanong pa rin na to yung nanatili sa kaisipan ko. Dumating din sa punto na may mga bagay na nag-success. Dangan nga lang po, hindi pa rin na-fulfill yung, alam niyo po yung pakiramdam na andun ka na sa katayuan na kontento ka na, sapat na. Hanggang sa yung litong-lito ka na, then napaisip mo na lang na noong panahon pa pala yun, iba yung kaisipan na tinataglay ko. Iba rin yung pangunawa na meron ako dahil noon, hindi ko pa kilala ang Panginoong Hesus. At noong nakilala ko ang Panginoong Hesus sa pagbabasa ng banal na kasulatan, unti-unting natatanggal yung piring sa mata ko. At unti-unti ko na nakikita kung ano talaga ang dahilan ng tao dito sa mundo. At ayon nga sa binasa natin, na pag-unawaan ko, may dalawang uri lang pala ng tao sa mundo. Ang isang tao na dumadaan sa gawaing masama at isang taong pinipiling gumawa ng mabuti. At sa kwento na to, alamin natin kung paano at anong nangyari sa mga sinaunang tao, bakit nagkaroon ng karahasan sa kwento po ng magkapatid na si Cain at si Abel. Ayan po. Ayan, si Cain at si Abel. Sa dalawang magkapatid na ito, dito ipinakita at sinalaysay sa kwento kung saan nagkaroon yung kauna-unahang taong ipinanganak sa history ng tao. Dito rin natin nabasa ang mga kauna-unahang naging magsasaka at pastol. Dito rin naganap yung relihiyong seremonya na paghahandog sa kauna-unahang seremonya para sa Panginoon at yung kauna-unahang literal na pagpatay ng tao at unang krimen na pumatay ng tao. Dito din, mula sa magulang ng dalawang ito. Sino po ba ang magulang ng dalawang ito? Si Adan at si Eva. Di ba po? Sila yung mga magulang na una ding sumalangsang sa Diyos. Sila din yung mga magulang na nagkasala sa Diyos. Na sa lahing ito, na ipamana ni Eva at Adan sa kanyang mga anak, yung kasalanan, maging sa mga sumunod na henerasyon. Sabi nga po yan, sa Roma 5 verse 12, sabi dito, kaya nga kung paano, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang
kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Hindi makakaila, di ba po, na sa pagsalangsang ng mga magulang ng dalawang magkapatid na to, ay lumabas sa lahi nila si Cain. Sa kwentong ito, nagsimula yung tao na manibugho, magkaroon ng puot, na nag-uudyok sa relasyon ng Diyos na masira. Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Himayin po natin. Sabi po dito, sa Genesis 4 verse 1 to 2, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, nanganak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Dito po pinalayas na po si Eva at Adan sa Hardin ng Eden na yan. Pero sa kabila nun, nandiyan pa rin po yung pagtulong ng Panginoon sa panganganak po ni Eva. At ano pong sumunod? At sa muli, ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay magbubukid. Kung susuriin po natin, sa katangian po ng dalawang magkapatid na to, na si Abel po ay tagapag-alaga ng mga tupa. At datapwat si Cain naman po ay magbubukid ng lupa. Sa tingin niyo po ba, meron po ba sila mga katangian na mabubuti? Amen. Di ba po? Kung susuriin po natin, ang tagapag-alaga, may katangian po yan, mapagmahal. Nasa kanya yung pamumuno. Ang tagapag-alaga po ng tupa ay may ugaling mapagkumbaba. Sa Biblia, madalas po yan na napapansin ng Diyos, di ba po? Yung mga tagapag-alaga ng tupa na yan. Sino po ba yun? Isa na po dyan si Abraham, pastor din po ng tupa yan. Si Moises, naging pastor din po ng tupa yan. Sino pa po? Si Haring David, di ba po? Bago siya maging hari, siya po ay naging pastor muna ng tupa. Yung mga katangian po na yan, ay madalas napipili ng Panginoon. Ngayon po, paano naman po yung katangian ng mangbubukid? Sino po ba yung mga nagtatanim dito? Di ba po, sa mga magbubukid, ang ugali po niya, maaga po yan. Di ba po? Ano ba po? Matyaga. Siyempre, ang hirap po kaya magbungkal ng lupa. Meron pong katyagaan sila. Saka, mapagkalinga po sila sa lupa. Alam niyo po, di ba? Minomonitor nila yan, yung mga tanim na yan. Pero, sa dalawang to, may taglay silang kabutihan kung titingnan po natin. Dahil nga lang po, hindi po natatapos dyan ang pagiging mabuti ng tao. Alam nyo, na-realize ko nga at napapatotoo din natin marami pong tao ang merong kabutihan. Amen po ba? Kailan natin sila makikilala? Kapag dumating na po na maghahandog sila. Diba po? Sa panahon na rin po na magbibigay sila. Bakit sa pagbibigay, ano po bang magkakaroon? Ano yung mawawala sa atin? Yung bagay na ibinigay natin, yung halaga ng bagay na ibinigay natin. Ganon din po dito. Meron pong pangyayari na naghandog si Cain at si Abel. Tuloy po natin sa verse 3. At nangyari, nang lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay na kanyang kawan at mga taba na mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi nilingap si Cain at kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Dito po, ang mabuting kalooban po ng tao, madalas nasusukat po yan pagdating sa sinseridad.
Tama po ba? Lalo-lalo na po yung pagbibigay ng bukal sa loob. Diyan po, sa panahon na yan, nagkaroon po ng unang seremonya. Na ano po yun? Ng paghahandog sa Panginoon. At sabi nga po dyan, ano po yung dala ni Abel? Isang kawan na isang panganay po na kanyang kawan, kumbaga tupa na panganay po, na mataba po. At ang handog naman ni Cain, ano po? Bunga ng lupa. Hindi po din detalye kung ano yan. Maaaring ito po'y gulay o mga prutas. Ngayon, sa tagpo pong ito, kung titingnan natin, nakitaan ng Panginoon yung puso. Nakita ng Panginoon yung sinseridad ng dalawang magkapatid. At sabi nga dyan, sino ang nilingap? Yung handog po ni Abel. At tinanggihan po yung handog ni Cain. Bakit po kaya? Bakit po yung kay Abel ang nilingap at hindi kay Cain? Paano po ipinapakita dito yung pananampalataya nung naghandog? Dito po, ang paghahandog ay hindi lamang material na bagay, kundi pagsunod din sa kalooban ng Diyos. So dito po, sa paghahandog ni Abel, kung titingnan natin, isa pong panganay. Sino po ba dito nag-aalaga ng hayop? Di ba po? May mga nag-aalaga po ng hayop. Ako po, mahilig po mag-alaga ng hayop. Alam niyo po, meron akong, ito na lang po kalapate. Di ba po, alam ni Stephen po yan. Ang kalapate, syempre, nung nag-alaga ko, may lahi po yan. Mahalaga po yung lahi nun. Kasi ginagawa po siyang pang-karera. Ngayon po, yung inakay nun, mas mahalaga rin po yung kasi doon po magsisimula na ititrainin mo yung kalapate. Ngayon po, maraming bata na nakakakilala na nag-aalaga ako ng kalapate. May mga bata na may hilig manghingi. Alam niyo po, naisip ko kung ibibigay ko ba yung unang anak o yung inakay ng kalapate ko, ang hirap po. Ang hirap po. Nagdadalawang isip ka, pero hanggang sa uutuin mo na lang sila, sige, susunod, bibigyan ko kayo pag naanak na ulit. Ay, pag nangitlog na ulit. Alam mo, nakailang itlog na, hindi ko pa rin may bigay. Di ba po? Kaya kung titingnan natin, dito, sa pagkakataon nito na si Abel naghandog ng panganay, isipin niyo po yun, hindi po madali mag-alaga ng tupa. Di ba po? Pakakainin mo, ipapastol niyo po yan. Gayun din, pag nanganak yan, tutulungan niyo rin po yan na alagaan yung anak, di ba po? Ayun, kung ikaw, nag-aalaga ka ng tupa at ibibigay mo, sa hindi mo nakikita, sa papaanong paraan, papatayin mo po, ihahandog mo po. Di ba parang mas lalong mahirap? Pero, sa ginawa po ni Abel, nagtagumpay po siya sa pagsubok ng Panginoon. Na ano po, buong puso po niyang inihandog yung alaga niyang tupa. Di ba po? At sa papanong paraan, pinatay niya po yun at ihinandog sa Panginoon. Ngayon, ano yung nakita ng Panginoon kay Abel? Kung titingnan natin, nakita ng Panginoon sa kanya yung buong puso niyang pagtitiwala sa Panginoon. Na ano po, ibigay yung panganay niyang kawan. Di ba? Ihandog yung panganay niyang alaga na tupa. At ano pa po, pagpapakita din po yun ng pagmamahal sa Panginoon. Di ba po, sa mga magulang, kapag naibigay nyo yung mga gusto ng anak nyo, di ba? Dahil yun sa pag-ibig. Yes, ganun din po yung naramdaman ni Abel. Na yung pagbigay niya ng tupa, pinakita niya rin po yun yung kadalisayan ng puso niya na hindi rin po siya napipilitan. Bukas puso po niyang ipinagkalob yun sa Panginoon. At yun yung nakita ng Panginoon kay Abel.
Samantalang kay Cain, kung titingnan po natin, balikan ko po, no? Dito, bunga ng lupa. Wala pong dinetalye. Not unlike po dito kay Abel, nakalagay, panganay ng kanyang kawan. Kay Cain, bunga ng lupa. Hindi po yun first fruit, hindi po yun second fruit, kundi karaniwang bunga lang po yung inihandog ni Cain. So saan po yun naglalarawan? Kung titingnan natin, doon po nakita ng Panginoon yung puso ni Cain. Na ano po, meron siyang pagdadalawang isip, pag-aalinlangan sa pagbibigay niya. Isipin niyo po, gulay po yun. Pinaghirapan niya rin po yun. Pero hindi niya tiningnan kung sino yung pag-aalayan niya yun. Na walang iba kundi yung Diyos na lumalang sa kanila. Na lumalang sa mga magulang niya. Pero pinagkait niya po yung pinaka-best na maibibigay niya sa Panginoon. Na yung mga bungang ng lupa na yon, kumbaga, hindi pa yung pinaka-fresh. Kumbaga sa atin, di ba, may mga tawag pa, premium. Di ba po, ganyan po yung mga gulay na, o kaya mga prutas na dapat yung inihandog ni Cain. Pero hindi po. Kaya nga po, nilingap ng Panginoon kay Abel, nilingap ng Panginoon yung handog ni Abel dahil po sa kanyang pananampalataya. Sabi nga po din yan, dito po, sa Hebreo 11, verse 4, ang sabi, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa Cain. Sa pamamagitan nito, sinaksihan sa kanya yung siya'y matuwid na nagpatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at sa pamamagitan nito'y patay na siya, nagsasalita pa. Iyan po ang sinabi sa Hebreo na pinatototohanan po ng Diyos kung bakit niya nga tinanggap yung kay Abel dahil nakita niya si Abel ng malaking pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya ay nakikita talaga natin yan yung paano inialay ng tao. Kung paano siya sumunod sa Panginoon. Katulad po ni Abel, di ba po, naghandog siya ng mabuting hain. At dahil dito, anong nangyari kay Cain? Nag-init po si Cain. Di ba po, ang sabi nga po dyan, si Cain ay nag-init na mainam at namanglaw ang kanyang mukha dahil po hindi tinanggap yung handog niya. Hindi nireject po ng Panginoon yung handog ni Cain. Ngayon, ano pong nangyari dahil sa pagre-reject ng Panginoon kay Cain? Nang dahil po sa nag-init siya, sabi po sa verse 5, datapwat, ito po, hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang muka. Verse 6, at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. Dito po, hindi nilingap ng Panginoon yung kay Cain at nang dahil doon, si Cain po nagalit. Ano po yung naramdaman ni Cain dito? Siya po'y nagkaroon ng inggit at nagkaroon ng pagseselos sa Panginoon at kay Abel. Sabi po dito, si Cain, yung dahil nakita niya na yung handog ni Abel ay mas tinanggap ng Panginoon, ito yung nagkaroon sa puso niya. Yung inggit at yung selos. Ang tanong po,
Normal lang ba sa tao na makaramdam ng inggit at selos? Normal lang po ba sa tao makaramdam ng inggit at selos? Yes. Normal lang po yan. Basahin po natin sa mga sumunod. Sabi po sa verse 8, at yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel at kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. Dito po, dahil sa inggit at selos ni Cain, binalak niyang patayin si Abel. At nangyari nga po, sa parang inaya niya si Abel na magpunta roon. Doon po, hindi po yun aksidente lang na nandoon. Kundi, kung titingnan natin sa talata, pinlano ni Cain na dalhin si Abel sa bukid, sa parang para para ilayo sa ibang tao, kundi sa mga magulang niya. At ano pa? Dahil gusto niya gawan ng krimen na walang makakakita. Kaya ganun niya inaya si Abel. At anong nangyari? Pinatay niya ang kapatid niya. Di ba? Hindi niya napigilan yung galit, yung hinanakit niya hanggang sa humantong na siya na nagdilim ang paningin at pinatay si Abel. Kaya nga sa tanong ko kanina, normal lang ba ang mainggit at magselos? Sagot po, oo. Ang inggit at selos ay natural na emosyon ng tao. Isang senyales na nagbibigay halaga sa isang bagay, maaring iyan ay relasyon, material, at estado ng buhay. So sa paano po nangyari na nainggit si Cain? Dito po, nainggit si Cain sa paraan na mas mabuti ang hinandog ni Abel. Tandaan po natin, ang inggit, ito po'y sa dalawang tao lamang, na nakikita mo yung bagay na meron siya na wala sa'yo. Na kinukumpara mo yung sarili mo sa mga bagay na meron siyang kaloob na wala sa'yo. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng inggit sa pagitan ng dalawang tao. Ngayon, ano naman po yung pagsiselos? Si Cain ay nagseros sa paraan na tinanggap ng Diyos. Ito na po, involved na po ang Diyos dito. Tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel kaysa sa kanya. Kaya naman po nagselos tong si Cain. Ang dalawang emosyon na ito ay ugat minsan ng puot ng tao. Kung titingnan natin, ito, pag hindi natin to na-control ang inggit at ang selos, ano pong kahantungan? Masisira po yung mental health natin dito. Bakit po? Makakagawa pa tayo ng ibang matitinding kasalanan. At ano pa? Maaaring itong inggit at selos ang magiging sanhi para masira yung pananampalataya natin sa Panginoon. Tulad ni Cain, nagkaroon siya ng ganitong emosyon na nagawa niyang pumatay ng kanyang kapatid at tuluyan ng nasira yung pananampalataya niya sa Panginoon. At after nun, nadagdagan ang kanyang mga kasalanan. At tuloy po natin sa verse 9, at sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Dito po, hinanap po ng Panginoon si Abel kay Cain. At nung tinawag ng Panginoon si Cain para tanungin nasa ng kapatid niya, ito ang sinabi niya, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Kung titingnan natin, parang sarcastic po, Walang respeto, walang galang. Hindi niya kinikilala kung sino po yung nagtanong sa kanya. At ano pong sabi sa verse 10? At sinabi niya, anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Isipin po ninyo, nung tinanong ng Diyos si Cain kung nasan yung kapatid niya,
ganun na lamang yung pagsagot ni Cain. Grabe, no? May parang galit din po ba siya sa Diyos? Yes. Dala po yun ng selos at inggit. Di ba po? Kung tayo po magkakaroon yan ng ganyang emotions, maaari magawa din natin tong bagay na to. Ngayon, bakit tinanong ng Panginoon si Cain? Hindi ba alam ng Panginoon na anong nangyari kay Abel? O tinanong to ng Panginoon kay Cain para ano po? Para malaman ni Cain o para matauhan siya. Maipaalam din kay Cain na alam ko ang nangyari, pero ikaw, lumapit ka sa akin. Meron kang dapat aminin. Umamin ba siya? Hindi po. Ano pong kakambal ng ginawa ng selos at inggit? Nagsisinungaling. Di ba po? Bakit po? Pinagtatakpan niya yung ginawa niyang kasalanan. Another kasalanan na naman po yung nagawa ni Cain. Isipin niyo po, kaya nga sinasabi doon na yung ginawa ni Cain na dapat, ano sabi dito? Balikan po natin. Na kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba't ikay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. Ang sinasabi ng Panginoon dito. Dahil hindi niya pinigilan yung sarili niya sa inggit at selos, kasi sinasabi siya ng Panginoon, kontrolin mo. Kung hindi, nakaabang yung mga susunod na kasalanan sa pintuan, nakahandusay dyan. At kung hindi mo kukontrolin yung ugali mo na ganyan, anong sabi dito? Sa iyo ay papahinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoonin niya. So nangyari ba kay Cain? Na sumunod-sunod yung pagkakasala niya? Yes. Di ba po? After niya mag-inggit, magselos, nagsinungaling na po siya. At ano po nangyayari? Nagkakaroon na siya ng pananalita na walang paggalang, walang respeto sa Panginoon. Ngayon, anong sinasabi dito? Na tanungin ng Panginoon si Cain, na sagot naman ni Cain, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Anong pinapakita dito ni Cain? Anong pinapahiwatig niya dito? Kung titingnan natin, no, ang pinapakita po ni Cain dito ay ito pong mga bagay. Una, dahil sa taglay niyang selos, inggit, at pagsisinungaling, nung tinanong siya ng Panginoon, etong sagot niyang pabalang, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Na nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa pagiging irresponsable na kapatid. Tama po ba? Yes. Kapatid niya po ba yung si Abel? Pinatay niya. Di ba po? Lumalabas na irresponsable na kapatid siya dahil ano ba dapat yung ginagawa ng tao kapag nakakaramdam tayo ng inggit at selos? Di ba dapat tineturn natin ito into positive? Di ba po? Kasi bakit ba tayo binigyan ng Panginoon ng inggit at selos? Masama po ba yun? Hindi. Minsan, kung turn natin to sa positive way, di ba dapat mainggit tayo kay Jesus? Mainggit tayo kay Abel. Bakit? Yung pananampalataya nila na may ganun silang kalooban. Tulad ng Panginoong Yesus, na pagtagumpayan niya yung buhay rito. Nabuhay siya ng walang kasalanan. Di ba? Parang nakakaingit din po yun. Pero yun po yung pinakamagandang dapat natin gawin. Yung negative, alisin po natin. Turn natin to positive na maging kalakasan po natin yung mga bagay na wala sa atin, na nakikita natin sa iba. Ano pa po nakita dito? Maling kaisipan na wala tayong kinalaman sa kapakanan ng iba. Yan. So bilang, kaya nga po kapatid eh. Kaya po, may relasyon po tayo sa bawat isa. Ngayon, ang pinakita pala dito sa pagsagot ni Cain, wala siyang pakialam sa kapatid niya. Ano pa po? Pagtakip ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pagmamaang-maangan. Ano pa? Ito po. Yung pagpatay
sumusimbolo rin po sa pagkawala ng pag-ibig natin sa kapwa. Ngayon, di ba, lumabas po yung kautusan ng Diyos kay Moises at naroon po ang utos na to na huwag kang papatay. Di ba po? So, yung kasalanan na to ni Cain, nadagdagan po, di ba, ng pagpatay na krimen. At yan po yung kauna-unahang krimen na nangyari sa history ng tao. Ang patayin ni Cain si Abel. Ngayon po, ano naman to tinutukoy na ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Di ba po? Yan yung sinabi ng Panginoon kay Cain nung namatay si Abel. Noon hanggang ngayon, alam niyo po, na-realize ko na ang dugo ay buhay. Di ba po? Sipin niyo po, patay na po si Cain. Si Abel. Patay na po si Abel. Pero yung dugo niya, nagsasalita pa. Nanghihingi ng katarungan sa Diyos. Ano po? Sumisigaw yung dugo niya sa Panginoon. Na ano rin po yung patunay nito? Buhay ang dugo. At ngayon, napagtanto ko kung bakit pala bawal kainin ang dugo. Dahil buhay pala. Ngayon, kung iisipin natin, yung mga nagaganap pala na krimen dito sa salipunan, dito sa sanlibutan, yung mga inosenteng bata na hanggang ngayon hindi pa nalulutas kung sino yung pumatay, Diyos po, alam niya kung sino. Dahil yung mga inosenteng dugo na yan, dumadaig din po yan sa Panginoon. Na hanggang ngayon. Kaya nga po, walang lihim na hindi mabubunyag pagdating po sa ating Panginoon. Ngayon, ikumpara po natin yung handog ni Cain at ni Abel para mas lalo pa po nating mapalalim kung ano pa po ba yung nais ipahiwatig o mensahe sa atin ng Panginoon. Ito po. Sa uri ng handog ni Cain, ito nga po, yung mga bunga ng lupa o pananim. At ito naman pong kay Abel, panganay na tupa na kinatay at inhandog ang pinakamatabang bahagi. Pagdating naman po sa kondisyon, karaniwang ani, walang detalyeng binanggit na ito ang pinakamasarap o pinakabago. Doon po sa inandog ni Cain na na bunga ng lupa. At ito naman kay Cain, ang pinakamasarap, pinakamataba at panganay na sumisimbolo sa pagbibigay ng unang bahagi at pinakamahusay. Ano pa po? Dito po, sa paksa pagdating po sa dugo at buhay, ang handog ni Cain, walang dugong inialay. At kay Abel naman po, may dugong ibinuhos na sumisimbolo sa buhay. Sa lumang tipan, ang dugo ay nagpapahiwatig ng pagtubos o sakripisyo. Ano pa po? Pagtanggap ng Diyos. Paano? Hindi kinalugdan o tinanggap ng Diyos yung kay Cain. Samantalang kay Abel, nasiyahan at tinanggap ng Diyos. Pagdating po sa dahilan ng pagtanggi, tulad nga po ng sinabi natin kanina sa Hebreo 11 verse 4, daw po, si Cain ay naghandog ng hindi buong puso at nagpakita ng maling saloobin. Samantalang si Abel ay naghandog ng may pananampalataya at ibinigay ang pinakamahusay sa Diyos. So paano ba sinisiyasat ng Diyos ang tao pagdating sa paghahandog? Ito po, tumitingin ng Diyos sa puso. Sabi po yan sa Genesis 4 verse 7, mahalaga ang tamang motibo. Ang paghahandog ay refleksyon ng relasyon ng tao
sa Diyos. At ito po'y bahagi rin po natin ng pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon po, saan sumisimbolo ang hinandog ni Cain at Abel? Di ba po? Unahin natin kay Cain. Saan po ba sumisimbolo yung hinain ni Cain na bunga ng lupa? At saan naman po sumisimbolo yung handog ni Abel na buhay na tupa? Kung titingnan natin, sa pamumuhay po ni Cain, di ba po, ano siya? Magsasaka. Di ba po? Tagapagtanim. So sa hinandog na gulay ni Cain, ito yung isang sumisimbolo doon. Sariling gawa at pagsisikap ng tao, salvation by works. So dito, yung gulay pala na pag-aali ni Cain, ito po'y sumisimbolo sa, saan po? Sa pagsisikap ng tao. Sa material na bagay. Sa talino, sa sarili niyang lakas. Na, may ganito po bang tao? Yes. Di ba po? Ngayon, sa sanlibutan, hindi naman po yan lihim na maraming kaparaanan ang tao kung paano sumamba sa Diyos. Di ba po? At sinasama nila sa pagtatrabaho nila, sa kung ano man ang ginagawa nila, na meron daw silang pananampalataya. Di ba po? Ano pa po? Sinasabi dyan, pagsambang ayon sa sariling kagustuhan or self-willed worship. So paano po naman to? Di ba? May nakikita kayo ng mga taong namamanata. Mga nagpepenitensya. So dito po nahuhulog yun. Na gumagawa sila ng paraan sa sarili nila na kung paano sila maliligtas ng Panginoon. Di ba po? Tulad po ni Cain na hindi niya ginawa yung tamang pamamaraan ng paghahandog sa Diyos. At ito po, sumisimbolo yung handog niya. At katulad sa ibang tao na hindi rin naaayon sa kalooban ng Diyos kung paano nila sambahin, kung paano sila manampalataya. Ano pa po? Kung titingnan natin kung bakit, ano ba yung gulay na inihandog ni Cain? Ito po ay sumisimbolo sa bagay na isinumpa ng Diyos. Sorry, hindi po natuloy. Nakalagay po yan sa Genesis 3. Di ba po? Yung paghahandog, Genesis 3 verse 17, ang paghahandog ng produkto mula sa sinumpang lupa ay sumisimbolo yan sa pag-aalay ng mga bagay na may mantsa ng kasalanan at hindi sapat upang makapaglikha ng pakikipagkasundo sa lumikha. Isipin niyo po, di ba? Ano yung bunga ng ano yung kinain ni Eva at Adan? Yung bunga ng lupa. Ano pa po? Sumisimbolo din po yung gulay na hinandog ni Cain sa kakulangan ng pananampalataya at pundasyon ng pagsisisi. Dito po, alam natin na sa Old Testament, di ba, may paghahandog. Kadalasan, dugo po yun. Kaya itong gulay na to o yung prutas na inihandog ni Abel ay hindi talaga tatanggapin ng Panginoon. Dahil kawalan nito ng pagkakilala sa mga kasalanan o sa kawalan ng pananampalataya. Ano pa po? Ayan. Wala na po. Ito na po yung sunod. Ano naman po, saan naman po sumisimbolo yung tupang buhay na hinandog ni Abel? Ito po ay sumisimbolo sa buhay. Ayan. Sabi po sa Roma 12 verse 1, di ba? Ang pag-alay ng ating mga sarili bilang isang handog sa Panginoon ng buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Diyan po sumisimbolo yung inihandog ni Abel. Ano pa po? Sa paghahandog po ni Abel, isa po pala itong propesiya kay Kristo. Yan. Di ba po?
isa rin pong panganay na tupa. Si Jesus bilang isang kordero ng Diyos. At tulad po ng sinabi natin kanina, sumisimbolo rin po yung panganay na tupa na handog ni Abel sa tunay na pananampalataya. Sabi po yan sa Hebreo 11 verse 4. Ngayon po, sa inandog ni Cain at Abel, di ba? Paano kung naisip ni Abel na ihandog niya yung pinaka magandang bunga? Yung premium na bunga. Di ba po? Kumbaga, first class, yung mga pinagkukuha niyang bunga, at yun ang inihandog niya sa Panginoon. Tatanggapin pa rin po ba ng Panginoon sa tingin niyo po? Sino po nagsasabing lilingapin po ng Diyos? Sino po nagsabing hindi? Taas na kamay. Yes, yung iba, hindi sigurado. Pero, naniniwala ako na hindi pa rin po ito tatanggapin ng Panginoon. Opo. Kung pagbabasihan natin sa Old Testament, kung papaano naghahandog ang mga tao, di ba po? Merong mahalaga na nais ng Panginoon doon. At ito nga rin po, yung napag-usapan natin kanina, yung kahalagahan ng dugo. Ano po ba yung kahalagahan ng dugo? Di ba? Ang kahalagahan ng dugo sa hinandog ni Abel, lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagtubos ng dugo ay walang kapatawaran. Sabi po yan sa Hebreo 9 verse 22. So lahat daw po sa pamamagitan ng dugo na naghandog nito, ano pong sabi? Nililinis daw po yung kasalanan ng tao. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So pag walang dugo, walang kapatawaran. So, yun ang pinagkuhanan ko ng basihan kung bakit kahit gawin ni Cain maghandog ng pinakamagagandang tanim niya, hindi pa rin po lilingapin ng Panginoon. At ano pa po? Yung pangalawa, ang dugo ng panganay na tupa, ang pangtubos sa mga kasalanan. At ito rin po, sumisimbolo sa dugo ni Kristo na walang dungis. Sabi po yan sa Hebreo 9 verse 14, sa Efeso 1 verse 7. At tulad po ng kanina, sabi, ang dugo ay buhay. Iyan po yung kahalagahan ng dugo. Isipin niyo po, si Eva at si Adan, di ba nagkasala po sila sa Eden? Nung pinaalaya sila sa hardin ng Eden, nakahubad po ba sila? Hindi. Pinatawad po ba sila ng Diyos sa nagawa na ng kasalanan? Sa pagkakaunawa ko po, dahil sa nabasa ko, yes po. Kaya lang yung sumpa, mananatili. Pero pinatawad sila ng Diyos. Sa pamamagitan po ng sinuotan sila ng damit na balat. So saan po galing yung balat? Sa balat ng hayop. So meron po bang dugo na dumanak? Yes. Meron po sa pamamagitan po ng dugo. At ito nga po, kay Abel, dahil si Abel po, nilingap ng Panginoon dahil rin po sa dugo na handog niya. Dahil sumisimbolo rin po ito sa pagkakilala ni Abel sa siya'y makasalanan. Kaya nilingap ng Panginoon yung handog niya. Ano pa po? Yung mga Israelita, paano po sila napapatawad ng Panginoon sa Old Testament? Di ba po, naghahandog din po sila ng mga toro, mga hayop, di ba, kambing, dahil din po sa dugo. Meron pa nga po naghandog ng kalapati, o yung kalapating bato-bato eh. Di ba po? Meron pa po nun. At nang dahil sa dugo, di ba po, ang Panginoong Yesus, ang sabi po sa Efeso 1 verse 17,
Basahin ko na lang po. Sabi po dito, Efeso 1 verse 7, na nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So, dito po, sa pag-iral natin sa mundo, isang magandang bagay pa rin na tularan natin kung paano po nanampalataya si Abel. Paano po ba nanampalataya si Abel? Ito po, paano mamuhay ayon sa pananampalataya ni Abel? O how to live by faith like Abel. Una po, ipagkaloob ang inyong pinaka-mabuti. Tulad po ni Abel, ibinigay po niya sa Diyos yung buong puso na pagtitiwala doon po sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng tupa. Kung sa atin po ito, ibigay rin po natin sa Diyos kung ano po ba yung kinaloob niya sa atin. Ano po ba yun? Tulad po ng mga talento. Unang-una, yung buhay. Di ba po? Yung pagbibigay natin ng buong panahon sa Panginoon. Di ba? Hindi lang po ito yung inihandog natin yung tira-tira na oras. Di ba po? Kundi buo. Ano pa po? Maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Opo, kung tayo po'y merong pananampalataya, nakasalalay po dito yung paggawa na naaayon sa kalooban ng Diyos at yung pagsunod natin. Tulad po ni Abel, di ba? Yung hinangad niyang mamuhay ng matuwid. Ano pa po? Yung ginawa niyang paghahandog naging kalugod-lugod sa Panginoon. Ano pa po? Sabi diyan, magtiwala ka sa kabila ng lahat. Ipinakita po ni Abel yung walang pag-aalinlangan na handog niya yung pinakamagandang tupa niya. Di ba? Kahit nga po nangyari, dahil namatay siya, ano pong nangyari sa dugo niya? Dahil sa pananampalataya niya, saan pa rin po sumasaklolo, humihingi ng saklolo? Sa Diyos pa rin po tumatakbo o sumisigaw yung dugo niya. Nagpapakita pa rin po na kahit patay na siya, yung dugo niya talaga, nananampalataya pa rin po sa Panginoon. At higit sa lahat, ito po, manindigan tayo sa kabutihan. Opo, tayo po, magpatuloy po tayo sa paggawa ng mga mabubuting bagay sa kabila ng mga dumadaan sa ating pagsubok. Dahil diyan po, sinusubok din tayo ng Panginoon kung kaano na ba talaga kalalim yung pananampalataya natin sa Kanya. Ngayon, para sa atin, paano po ba natin iahandog yung sarili natin personally sa Panginoon? Para po dito, paano ba natin iahandog? Ito po, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Opo, tayo po, magpasakop tayo sa Panginoon. Isa po yan, kung paano natin iahandog yung personal na buhay natin na sa Kanya na po tayo nagtitiwala. Isusuko na po natin yung mga kasalanan natin. Di ba po? Yung Kanyang plano, yung Kanyang pangako, lubos natin pinagkakatiwalaan. Kaya naman po, yung oras at lakas natin, iginugugol lang din po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ano pa? Pamumuhay na ayon sa Kanyang mga turo. Bilang paghahandog din po, personally, tayo po, sa pagbubulay-bulay, araw o gabi, di ba po? Araw at gabi, yung pag-aaral po ng Biblia, ayan, yung manalangin po tayo araw-araw. Isa po yan na magagawa natin na ihandog din po ang ating buhay. Saan pa po? Sa pagbabago ng kaisipan. Di ba po? Paano yun? Sa pamamagitan po ng
yung, sa pamamagitan po nung mga bagay, ilalaan natin saan po? Sa makalangit na bagay. Yung pagbabago po ng kaisipan natin na hindi na gumawa ng mga mali. Hindi na gumawa ng mga pagkakasala. Bagkus lahat sa ikabubuti natin, spiritually, at lahat ng bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa po? Ito. Isa dyan, yung pagmamahal sa kapwa. Unang-una, ang Panginoong Hesus po ang nagpakita sa atin ito. So isa rin po yan, na paraan natin para ihandog yung personal na nating buhay sa Panginoon. Na makatulong tayo sa kapwa natin. Di ba po? May panahon na kung kailangan natin magsakripisyo para sa kanila, gawin po natin. Nung pagpapaubaya, iyan po ay isang pagpapakita po ng pag-ibig natin sa kapwa. Ano pa po? Pakikipag-isa sa iglesia. Ayan. Bilang isang, tayo po ay mananampalataya, masasabi natin ba na hindi na natin kailangan magsimba? Siyempre, hindi po. Bilang isang mananampalataya, dapat makita po sa atin yan na kaisa tayo ng Panginoon. Makita sa atin na gawaing banal na tayo po ay nakikipagkaisa sa iglesia. Mag-alay po tayo ng oras sa pagtitipon, sa pakikipagbahagi, pakikipag-aralan sa kapwa natin, mananampalataya, di ba po? Para po sa ikalalakas ng spiritual natin. Ngayon, ang paghahandog ng buhay, syempre, mas mainam po yan sa Diyos. Kumpara sa mga material na bagay, kumpara sa mga hindi nais ng Panginoon. Ang tanong nga po, bakit po ba marami sa atin ang hindi nakakagawa ng ganitong bagay? Di ba po? Marami sa atin. Maraming nakikita natin, nakapagsimba naman. Marami sa atin na tinatawag yung sarili nila lang Kristiyano. Pero bakit yung paghahandog mismo ng buong buhay, personal, ang hirap? Di ba po? Ito po yung mga pangunahing dahilan. Ayan. Una, ito po, pangunguna sa sariling kagustuhan. Di ba? Pag sinabi nating buong buhay na paghahandog, syempre, laging priority si God. Ngayon, dahil ang iba hindi kayang gawin dahil ano po, may mga pinipili pa silang mas importante kesa sa Panginoon. Di ba po? Meron mga silang sariling plano, meron silang mga sariling luho, may sarili silang way na kung paano nila sambahin ang Panginoon na hindi naman yun yung way ni Lord. Di ba po? Na sa atin po minsan, hindi natin matatanggi na ang hirap po pasanin yung krus. Di ba po? Yung mga pasanin bilang isang manggagawa o bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Kaya isa rin po yan sa mga dahilan kung bakit ang iba nahihirapang maghandog ng sarili nilang buhay. Ano pa po? Kakulangan ng disiplina at pananampalataya. Ang mga tao ay madalas nakatuon na lang saan po ba? Di ba po? Sa mga bagay na nakikita. Mga material na bagay. Di ba po? Yung mga mabababaw na pananalig, kaya minsan yung utos ng Panginoon hindi kayang sundin. Yan po. Yan yung isang sa mga dahilan. Ano pa po? Takot sa sasabihin ng iba at pag-aalinlangan. Isa po sa mga ugali ng tao na kapag sinasabi sila, uy,
Christian ka. Di ba? Ang iba, ikinakahiya. Di ba po? Uy, ikaw banal ka na. Hindi. Isipin niyo po yun, di ba? Na ikaw, sa simbahan ka na naglilingkod, nakikita kita. Wala yun. Parang hindi nila magawang maging ika-proud na sila po ay tagapaglingkod ng Panginoon. Hindi nila may proud na iniaalay nila yung buhay nila sa Panginoon. Bakit po? Ayan po, may mga takot pa, may mga pag-aalinlangan pa, na sa atin minsan, dala ng mga nagagawa nating kasalanan. Sa patuloy ng pagkakamali, sinasadya na kasalanan, o hindi sinasadya na kasalanan, ano po nangyayari sa ating mga Kristiyano? Bumababa yung self-confident natin. Di ba po? Parang ang hirap i-claim na Kristiyano tayo pero nakikita nila, di ba? Naninigaw tayo, sumasagot tayo sa magulang natin, nagdadamot tayo, hindi natin ipinamumuhay yung pananampalataya. Kaya nga ang hirap bilang isang sumusunod sa Panginoon, marami kang hawak sa kamay. Di ba po? May maganda kang trabaho, marami kang pera, may kayamanan ka. Ang hirap po bitawan ng lahat na yan. At isa rin po yan na pinatototohanan sa kasulatan sa Mateo 19, verse 16 to 30. Patungkol po doon sa mayamang binata na tagapamahala. Na ano po ba yung istorya nito? Sabi po dito, yung binatang ito ay lumapit kay Jesus. Na nagtanong siya na, Panginoon, nagawa ko na yung mga kautusan. Nagawa ko na yan. Pero ano pa yung kulang para daglayin niya o magkamit siya ng buhay na walang hanggang? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ipagbili mo yung mga tinatangkilik mo. Ipamigay mo sa mga dukha o sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Ginawa po ba ng binata? Hindi po. Hirap po niyang gawin yun at nang nangyari, namanglaw po siya. At hindi na siya nag-follow up question sa Panginoon. Ano pong resulta? Nasa loob niya, hindi niya kayang gawin. Pero wala nang dinugtong, no? What if, napagtanto niya sa huli, na magawa niya ngayon. Pero kung titingnan natin sa reality, kahit sa akin man, ang hirap po. Di ba? Kahit na nung may trabaho ka, nakasandal ka sa pera, ang hirap po iwan. Bakit? Siyempre, yung paglalaban ng oras mo sa Panginoon at oras mo sa sinasandalan mo, sinong madalas na nananalo? Yung sandalan ng laman. Di ba po? So, bilang mananampalataya, ang hirap po gawin. Pero, isa lang po yung pinaniniwalaan ko. Huwag po tayong huminto. Magpatuloy po tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumunod sa mga utos ng Diyos na tayo rin po magtatagumpay. Di ba po? Hindi naman po hinihingi ng Panginoon na lahat ibigay mo kung kaya mo. Bakit? Marami din pong bumabaliktad dyan Di ba? Na hindi pa nila lubusang nauunawaan na yung spiritual nila o yung pananampalataya nila is hindi pa ganun kalalim. Hindi pa talaga nakaugat sa Panginoon. Na kapag ginawa nila yung bagay na yun, minsan nabibigla sila at umuurong. Di ba po? At nauuwi pa saan po? Sa paninisi. Sa iba. Pero mali po. Unti-unti po natin palakasin yung sarili natin. Unti-unti po tayong lumapit sa Panginoon. Harapin natin kung ano man yung mga pagsubok na ibinibigay sa atin dahil sa atin po yun. Para po palakasin pa yung mga spiritual natin at pananampalataya natin. Tandaan po natin, sa pananampalataya ng Kristiyano, tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Di ba po? Na tinitingnan niya kung tayo po ba ay hindi nag-aalinlangan, na tayo po ba ay
totoong naglilingkod at sumusunod sa Kanya na hindi po tayo pakitang tao lamang. At tayo po, ipakita din po natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Katulad po niyan, ng pagtitiwala at pagsunod natin sa Kanya. Ngayon po, para po sa aking pagtatapos, kung naalala niyo po yan, may pinaunawa po ang Panginoon sa akin, sa kantang yan. Inalala ko nga po no? Nasulat ko yung awitin na yan, 2009 pa po. So kung titingnan mo, bibilangin ko po almost nasa 16 to 17 years bago ko maunawaan kung ano yung kasagutan dyan. Kasi bakit hindi ko makita? May dahilan po. Nung panahon pala na yon, napagtanto ko, namumuhay pala ako sa paraan ni Cain. Opo. Nakatingin ako lagi sa mga material na bagay. Di ba po? Ano po bang hinahangad natin bilang isang makasanlibutan? Lagi po yung material lang po dito sa sanlibutan. Oo. Hindi naman nilikha ng Diyos kasama yan eh. Di ba po? Gawa lang din po ng tao yan eh. Yung pangarap natin na maging magaling na programmer, yung pangarap natin na magaling o gusto natin maging sikat na engineer, seaman, hindi po yan ang nais ng Diyos para sa atin. Kung bakit hindi pala makita dito sa sanlibutan yung kasagutan. Saan ko lang po natagpuan? Dito po sa kasulatan. Na ano po pinakita sa akin? Yung way po ni Abel. Yung way po ni Abel. Nasabi ko po sa awit na to, yung tamang panahon para makita mo ang totoong landas, yung tumugon ka sa pagtawag ng Panginoon. At ito nga po pala yun. Yung right timing at true way. When is the time for me to see my true way? At ito nga po pala yun. Yung pag-calling, yung pagtawag ng Panginoon, yun po pala yung right time. Na pag tinawag pala tayo ng Panginoon, tumugon tayo. Bakit? Ito na. Dinadala niya na tayo sa totoong buhay. Kaya pala ang kasagutan sa tanong na to, yung right timing, yung makilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Ngayon, kung nag-aalinlangan ka pa, huwag kang tumigil. Minsan, yung pag-aalinlangan natin na yan, yan kasi yung dahilan kung bakit umaatras tayo. Kasi, oo, kaya mo na bang bitawan lahat? Di ba? Kaya mo na bang ipagpalit yung mga pangarap mo para sa pangarap ng Diyos, para sa'yo? Na ano, yung purpose pala ng Diyos sa pagkalikha niya. Ito po yun. Yung ihandog mo ang buhay mo sa paglilingkod sa Kanya ng buong lakas, puso at pananampalataya. Ito po pala yung the purpose of being here. Ito pala yung purpose natin kung bakit tayo nananatili dito. Di ba? Kung bakit tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya. Hindi po para sa anumang bagay. Hindi po para sa pangarap natin. Hindi po. Kundi para sa Kanya. Kaya yung paghahandog ng sarili natin, napakalaking bagay po sa Panginoon. Di ba po? Kung ano man po yung mga meron tayo, itinatago natin yan, huwag. Ihayag natin para sa Panginoon. Ihayag natin na para paluguran ng Panginoon. Bakit? Isa sa dapat na sinabi ko kanina na kainggitan natin. Di ba po? Hindi yung way ni Cain, yung way ni Abel. Nakainggitan natin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Di ba po? Nagkatawang tao, sinunod niya yung utos ng Panginoon. Na ayon sa pagkalikha, ginawa ng Diyos ang tao para hindi magkasala. Finulfill po yun ng Panginoong Hesus. Di ba po? Siya lang po yung tao na hindi nagkasala. Tinupad niya ba yung utos ng Diyos? Yes. At kung bakit nga po pala, hayop ang inahandog natin noon ng mga Israelita. Wala pong nasusulat sa hayop na may makasalanan sila. Di ba po? Lahat ng hayop
hindi po nagkakasala dahil wala pong nasusulat na kung paano sila magkaroon ng kasalanan. So kung bakit yun ang hinahandog? Dahil walang pagkakasala. Malinis. Ngayon, sa atin po, walang iba tayong titingnan. Wala pala tayong dapat iba na papangarapin, kundi yung katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Pilitin natin na huwag tayong makagawa ng kasalanan. Sabi na nga, di ba? Yung inggit, yung selos, yung pagsisinungaling, at yung pagpatay na nagawa ni Cain, delikado pa lang, kasalanan yun. Na ano pa yung naririnig natin sa mundo? Di ba? Minsan, binabaliktad na, sinasang-ayunan na ng tao. Ano yung naririnig natin sa social media? Pag may taong naiinggit, pag hindi mo kayang tapatan, siraan mo. Yan yung mga nababasa natin eh. Pero, mali po. At lalong-lalong wag po natin gagawin yung ginawa ni Abel, ay ni Cain, na ano pong ginawa niya. Hindi niya kayang tapatan, patayin mo. Di ba po? Wag po natin tutularan si Cain. Ngayon po, inanyayahan ko po na tayong lahat po ay tumayo. Ilapit po natin sa Panginoon. Lalong-lalo na po, yung sarili natin. Siyasatin po natin ang ating mga puso. Kung ito ba ay nararapat na nating ihandog sa Panginoon? Kung ito ba ay karapat-dapat na para sa ating Panginoon? Sa lahat po na narito, na alam mo na hindi pa. Marami pang dapat ayusin. Marami pang dapat itama sa sarili natin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Itaas po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Hayaan natin na ang Panginoon ang siyang sumiyasat sa puso natin. Hayaan niyo po na lumapit tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Amang Diyos na nasa langit, nakikita mo, Panginoon, yung puso namin. Nakakita mo, Diyos Ama, na marami pang pagkukulang. Marami pang space na dapat punan, Panginoon, para maging kalugod-lugod sa inyo. Ama, umaamin kami, Panginoon, na makasalanan kami, Panginoon. Na minsan na rin, Panginoon, dumako kami sa mga kasalanang ito. Nainggit kami sa kapwa namin, Panginoon. Nakapag-isip kami ng masamang bagay sa aming kapwa. Naranasan din namin magselos, Panginoon. Naranasan namin, Panginoon, na kahit sa isip lang namin, nagawa namin ng masama ang aming kapatid. Ama, nakikita mo, hayag sa inyo, Panginoon, ang mga pagkakasala namin. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming sarili. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na narito. Kung ano man po ang mga kahinaan namin, sa mga kasalanan na umaalipin sa amin, Panginoon, inilalapit namin sa inyo. Linisin niyo po ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na pagsisihan namin lahat
ng mga bagay na hindi namin kayang ihayag sa tao. Pero mas kaya namin ihayag sa inyo. Dahil Panginoon, tapat ka, nahahatol sa amin. Tapat ka, na tumitingin sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming sarili, Lord, kahit may kulang, kahit marumi, hayaan niyo po na lumapit, Panginoon, upang kayo po mismo, Panginoon, ang mag-alis nito. Sa dugo po ng Panginoong Hesus, na naging katubusan ng aming mga kasalanan, ng aming pagsalangsang sa inyo, mahal na Ama. Maraming salamat. Alisin niyo po ang mga bagay na nagpapahirap sa amin sa pagsunod. Mga bagay, mga kasalanan na hindi namin mabuo ang pananampalataya sa inyo. Ama, maraming salamat sa inggit at sa pagsiselos, Lord. Hindi sa pangit na paraan, Lord. Maraming salamat dahil inihahayag mo sa amin, Panginoon, yung mga kakulangan namin. Mga bagay na kailangan pa namin abutin spiritually, Panginoon, para maging karapat-dapat sa inyo. Tulad po ni Abel, Panginoon, na tinanggap nyo dahil sa sinseridad ng kanyang puso, dahil sa walang pag-aalinlangan at buong puso, buong loob na naghahandog sa inyo. Panginoon, tulungan mo kami maabot rin ito. Tulungan mo kami makalaya sa mga pagkakasala namin, Panginoon. Ama, walang ibang makakagawa nun, kundi kayo lamang. Huwag sana, Panginoon, na mawalang kabuluhan ang pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesus para sa bawat isa sa amin. Sa inyo namin nilalapit ito, Panginoon. Ikaw na Diyos na Amang makataas-taasan, Panginoon. Sa iyo namin lahat pinagkakatiwala ang lahat. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Awitin po natin ang awiting ito. Ihandog natin sa Panginoon kalakip ng ating buhay, ng ating panahon panalalabi para sa Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong
Isa pa, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Yes, Lord. Lubusan mo kami nakikilala, Panginoon. Lahat, Panginoon, nang nilalaman ng aming puso, hindi po ito lingid sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid sa tuwing kami nagkakasala, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang nakakaalam. Ikaw lang, Panginoon, nakakasiyasat ng aming mga puso. Walang ibang pagkakatiwalaan kami, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Panginoon. Nasaan pa, Panginoon? Ikaw ang aming maitaas sa araw na ito, Panginoon. Gabayan mo ang bawat isa na narito. Patnubayan niyo, Panginoon, ng banal na Espiritu. Lord, tulungan mo kami maihanda ang aming mga puso, ang aming sarili, Lord, upang maglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa kalakasan na patuloy na pinagkakalobo sa amin, sa biyaya, Panginoon, sa pag-iingat na ibinibigay mo, Panginoon. Walang ibang makakagawa nun. Ikaw lamang, Panginoon. Kaya sa iyo, lahat ng papuri, Panginoon, ikaw ang may tataas ngayon, bukas, at magpakailanman sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto po ang lahat? Okay lang po ba ang lahat? Okay lang ako. Magkamayan po tayo lahat. At yes. Ikaw lamang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. Ikaw lamang sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating,
magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago.